Magandang araw sa inyong lahat. So, pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa kung paano mag-compute ng separation pay ng isang empleyado na daily paid. Tapos gamitin natin yung NCR rate at ang pasok niya Monday to Saturday. So, i-discuss natin yung kahalagahan ng yung factor kung kailan na nagkakaroon ng separation pay para makompute natin. Panoorin nyo muna ang ating mga shout out dito. May shout out tayo dito, ilagay ko na lang, no? So separation pay, ito yung benepisyo na nare-require ng ating batas, Article 298 of the Labor Code and Article 299 in the case of incurable disease sa mga empleyado na terminate for authorized cause, na bigyan sila ng minimum of 1 month or 1/2 month per year of service as the case may be, as separation pay, no? Ngayon may mga rules na applicable dyan at yun na dapat natin malaman, no? And then the computation of course, and syempre yung mga conversion natin from daily to monthly, kasi alam mo naman sa labor code, sa ating labor laws, may mga benefits tayo na kino-compute daily, may mga benefits na kino-compute monthly. So that means na kung daily rate ka, para makuha mo yung monthly mo, i-convert mo pa to monthly. Sa mga monthly rate na mga benefits, walang problema, di ba? Ngayon, kung kayo naman monthly paid kayo, tapos ang benefits na gusto mong ma-derive ay daily, magko-compute ka, magko-convert ka muna into daily ng iyong monthly pay. Okay, so bago natin i-discuss ng todo yan, pasok muna natin ang intro ng ating ATTO. Elvin, nandito. Kung ikaw ay na retrench, halimbawa, na redundant ka, na terminate ka due to installation of labor saving device, or na terminate ka dahil nagkaroon ng cessation or closure yung kumpanya mo, and yan ay isang termination due to authorized cause sa ilalim ng Article 298 of the Labor Code, na kung saan merong separation pay ang isang empleyado. Ngayon, kung ang empleyado naman na terminate dahil sa incurable disease, sa Article 299 of the Labor Code, meron din siyang separation pay. So, paano natin kino-compute yan? Ang example natin dito na sinabi, yung empleyado sa NCR, minimum wage earner na 610. So, Monday to Friday to Saturday ang kanyang pasok, which means that wala siyang pasok 52 Sundays, no? 52 Sundays in a year. So, simple lang, yung 365 days natin na araw sa loob ng isang taon, babawasan lang natin ng 52. And that will give you 313 days, no? Yan ang ginagamit nating factor in case na i-multiply natin, at divisor in case na i-divide natin, obviously. Ngayon, dahil tayo mag-convert ng ating daily rate na 610 into monthly rate para makuha X month per year of service na nakalagay doon sa Articles 298 and 299, then gagamitin natin ang 313 days as multiplier, no? So magiging factor siya. Ang ang separation pay sa Article 298, ito yung empleyado na terminate in either of two situations, no? Unang situation, walang sad story yung company.
At ang pangalawang situation ay may sad story yung company. Bakit nagkaroon ng sad story at walang sad story? Ako lang gumigawa nun. Wala sa labor code yon. Ako lang nag-interpret kasi kung babasahin niyo ang Article 298 of the Labor Code, meron diyang 4 na grounds for termination due to authorized cause. Una, termination due to installation of labor-saving device. Pangalawa, termination due to redundancy. Pangatlo, termination due to retrenchment. And pangapat, termination due to cessation or closure of the business operation. Not due to severe financial losses. So sa 4 na yon, syempre, kung titingnan mo, mayroon dalawang computation ng separation pay dyan. Isang computation dyan, 1 month per year of service. Yung isa naman, 1/2 month per year of service. Ang naka 1 month per year of service, yung installation, termination due to installation of labor-saving device at termination due to redundancy. 1 month per year of service yan. Yung 1/2 month ay ang retrenchment at ang termination due to cessation or closure of operation. Yan ang 1/2 month per year service. So doon ang gagaling yung sinasabi ko na bakit tinawag kong group ng sad story at group ng hindi sad story. Kasi in my view, doon mo lang maiintindihan kung bakit yung dalawang grounds doon, 1 month per year ang binibigay ng batas. At ang iba naman, ang dalawang ground ang dalawang ground pa, 1/2 month per year of service. So, magtataka ka bakit ang isa 1 month, ang isang group 1/2 month. So, naisip ko lang na because hindi sad story yung unang dalawa, kaya binigyan ng 1 month. Yung pangalawang dalawa, ikalawang dalawa, ito yung may sad story. In my view, no? Bakit ko nasabing walang sad story yung una? Walang sad story, 1 month. Bakit siya walang sad story? Kasi yung installation of labor-saving device na-terminate dahil nagkaroon ng computerization, nagkaroon ng introduction ng mga machines, na machine na yung nag-operate, no? Machine na yung gumagawa, hindi na yung tao. So, ibig sabihin, nakakatipid ang company sa labor. So, nag-terminate siya, hindi dahil malungkot ang company, kundi dahil meron niyang improvement in machineries, improvement in system. So, hindi malungkot, hindi sad story yan. Kaya ang nirequire ng batas sa kanya, 1 month per year of service. Sa redundancy naman, hindi rin siya sad story kasi surplusage nga eh. Nakita niyo na ang dami-daming gumagawa ng isang trabaho, no? So, several positions, merong redundancy, merong surplusage. So, kaya ang ginawa, nagte-terminate siya. So, 1 month per year service kasi walang sad story. Pagdating dito sa ikalawang group, yung retrenchment, for me, that's a sad story. Retrenchment, ibig sabihin, nakakaramdam ang kumpanya ng financial difficulty, kaya kailangan magbawas na siya ng tao, no? In the form of retrenchment. O kaya naman nakakaramdam ng problema na financial challenges, so kaya kailangan mag-close ng operation, mag-cease ng operation or partial man or fully, no? That's why 1/2 month per year service ang kinukomplete sa dalawang ito, no, na may sad story. And of course, Article 299, yung termination due to disease. Now, for purposes of computation, dito sa ating gagawin, ang gagamitin natin redundancy, no, 1 month per year of service. So, NCR rate, 610, 313 days yung factor na gagamitin natin. Tapos, redundancy ang ground for authorized cost. No? Okay, so sample natin, NCR rate, 610 per day, minimum wage. Tapos, yung daily rate niya, i-convert natin into monthly. Kasi monthly benefit ang hinahanap natin, ano? So, 313 days factor, sabi natin, 365 minus 52, 313 yan. Tapos, that's 190,930. Tapos, multiply lang natin by 12 months. That's 15,910. Yan ang kanyang monthly rate na i-multiply natin sa years of service niya for purposes of computing separation pay. Sa example nga natin dito ay redundancy, no? So, 15,910 times 5 years in service. Ang kanyang separation pay for redundancy ay 79,554.16. So, yan ang ating computation ng isang empleyado na terminate due to redundancy
May separation pay siya, no? Based on NCR, 610 minimum wage, 313 day factor. So with that, I hope you learned something from this video. And again, if you find this information helpful to you, please share this with the people who you think may benefit also from this information. And again, thank you for watching the video, and I hope to see you in my next ones. God bless.